Magandang araw sa lahat. Richmond G. Kilungano nga pala, isang criminology student ng GHCC. At ngayon ay ating tutuklasin ang parts and functions ng isang manual na sasakyan. Kaya ano pa hinintay natin? Tara! So tapos na tayo sa introduction. Tara, parts and function naman tayo. So now, we are going to explore first itong unahan ng sasakyan. So, dito sa unahan ng sasakyan, makikita natin itong hood o yung malaking metal na nasa harapan ng sasakyan. Ang purpose nito ay para i-guard or para protektahan ang mga engine or ang engine parts sa ilalim nito. Pumunta naman tayo dito sa sides ng sasakyan at dito makikita natin ang side mirror or ang rear view mirror natin dito sa labas. Makikita natin dito kung sino yung nasa likod at ito ay nagsisilbi rin parang awareness natin para kung ano man ang nangyayari sa likod ay makikita natin dahil dito. At meron ding rear view mirror sa loob nito sa sasakyan. At dito makikita rin natin eto. Umiilaw ito kapag nag-hazard ka or you are going to turn left or right. It serves as a signal light. At makikita rin natin dito ang pinto. At isa pang pinto. So now, nandito na naman tayo sa kaliwang parte ng sasakyan. So, dito na sa side na ito ay kapareha pa rin ng kabila. May side mirror, may pinto, pero ang pinto dito ay papunta sa driver seat kasi dito sa Pilipinas, ang driver seat ay nasa kaliwa. At dito rin ang pangalawang pinto. Andito pa rin tayo sa kaliwang side at makikita natin dito ang fuel tank kung saan dito nilalagay yung fuel para mapatakbo itong sasakyan na ito. Sa basihan kung nasaan yung fuel tank ay magkaiba sa bawat sasakyan kasi yung isa naming sasakyan sa Highlander ay nasa kanan. Habang ito namang iyon na ito ay nasa kaliwa. So, tapos na tayo dito sa sides. Sa likod naman tayo. Ngayon, dito naman sa likod, makikita natin ang brake light, ang tail light. Yung signal light dito sa likod. At saka, dito yun ang license plate number natin. At nandito rin ang pinto sa likod natin. Makikita rin natin dito ang model at saka yung brand ng sasakyan. So tapos na tayo dito sa labas na bahagi ng sasakyan. Tara, tanong tayo sa loob. Sa sasakyang ito ay kasya lamang ang 5 tao. 3 sa likuran at 2 sa harapan pati na ang driver. Ang upuan naman ito ay ang driver seat. Dito nakaupo ang driver para magmaneho. Dan dito ang steering wheel. Purpose ng steering wheel ay para
iko ang sasakyan kung saan mo gusto. At dito naman makikita natin ang switch kung saan nito kinokontrol ang ilaw ng sasakyan. Kung gusto mo ang high beam o low beam. At kinokontrol din yung switch nito ang signal lights na nasa kill. At dito naman sa kabila na switch ay kinokontrol nito ang wiper at saka ang sprinkler na nasa unahan na pinakita ko kanina. At dito naman sa dashboard, makikita natin dito ang speedometer, ang temperature ng sasakyan, kung ano, at ang fuel gauge ng sasakyan, at kung naka-brake ka man, at ang kung magkano, ilan na ang takbo ng sasakyan. Sa kabilang parte naman ng dashboard, dito ang air ventilators, ang hazard, at saka ang control nito ng air ventilators. At ito naman ang control kung gusto mo ng malamig sa blue at sa red naman kung mainit. At ito naman ang control kung saan mo ipapadaloy ang hangin. Kung gusto mo sa mukha, sa paa at sa mukha, sa paa, sa salamin at sa paa, at sa kung sasakyan, at kung sa salamin lang. And andito rin ang lalagyan ng mga papiles at saka ang rear view mirror kung saan makikita mo ang likuran at ang mga sakay mo sa likod. Andito rin ang may ilaw rin dito. At saka eto, ang purpose nito ay para takpan ang araw kapag sobrang it was so shiny that you can see the road. At meron din ditong seat belt. Dito rin seat belt. Ang purpose ng seat belt ay para protektaan ang pasahero nito, ang sakay ng sasakyan na ito, para hindi mauntog sa salamin o para hindi siya maalog dito sa sasakyan. At makikita rin natin dito sa loob ang gear shift kung saan ginagamit natin ito para matutakbo ang ating sasakyan kung gusto natin ng malakas at kung gaano kalakas ang sasakyan na. At dito naman sa ilalim makikita natin ang clutch, ang brake at ang accelerator. Ang purpose ng clutch ay para mapapasok ang gear shift. Kasi manual itong sasakyan na ito, kaya kailangan natin ng clutch. At ito ang brake para papahinto ang sasakyan, at ang accelerator para mapatakbo natin ang sasakyan. So, at andito naman ang control kung gusto mong galawin ang salamin sa kiliran para makontrol mo kung saan mo ito gustong mong nakatutok. Gusto mong mas naka pa dito sa sasakyan na gagalawin mo ganyan. Tas kabila naman kung yun ang gusto mo. So dito naman sa kabila ay dito naman tayo sa pinto. Dito makikita natin ang handle kung saan ginagamit para mabuksan ang pinto. At ito naman ang switch para mapagana ang salamin. Kung gusto mo itong ipataas at ipababa. So, tapos na tayo dito sa loob. Dito naman tayo sa makina. So, ito naman ang laman na pinoprotektahan ng hood at saka ng bumper. Ito ang engines kung saan makikita natin dito ang puso ng sasakyan.
ang pinakaimportanteng parte ng sasakyan, ang engine. Kinocompose ito ng iba't ibang klase. At dito rin natin makikita ang engine coolant at ang tubig para sa sprinkler natin na panghugas sa windshield. At makikita rin natin dito ang horn, ang battery, kung saan ang purpose ng battery ay para mapastart natin ang sasakyan. Siya yung nagbibigay ng electricity. At ito naman ang radiator. Dito sa radiator, ang purpose ng radiator ay para mapalamig ang makina ng sasakyan at para magbigay ng air ventilator dito sa loob ng sasakyan. At makikita rin natin dito ang air cleaner, ang